how to face the challenge of 2016. At yun po ay makita po natin sa Philippians chapter 4, verse 6 to 11, kung saan kapula nito at talagang gamit na gamit ako dahil po sa ina ng pananalangin. Noong January 1, pinigay ko sa PCAS at meron po silang pananampahan. Talagang ang pananampahan ay nakasentro sa area ng pananalangin. So, ang hamon sa atin ng DCS, sa pumuno po ni ng ating kapatid, si Pastor Dan Pura at ng Kadinero, ay talagang this New Year 2016 ay magdaan po tayo ng panahon sa pananalangin. Okay? So, talagang pag pinag-usapan ng pananalangin, talagang mahirap talaga yung area niya. Mas gusto ko pang gumawa ng ibang mga bagay, magbaba, magluto, magsaing, mamalengke, huwag ang manalangin. Talagang mahirap talaga. Ano pa, paano ko guguluhin yung 1 hour, 2 hours, 3 hours sa pananalangin? Eh kung in 10 seconds or 10 minutes, ay naubos mo na yung mga sasabihin mo sa Panginoon. Pero salamat sa Panginoon sapagkat I pray by the grace of God na knowing kung gagawin natin mensahe ay maging basis nyo sa inyong pagharap sa 2016. How to face the challenge of 2016. Una-una kasi meron po tayong eleksyon ngayon at hindi po natin alam kung anong natin pong mangyayari sa eleksyon. Matutuloy pa kaya o hindi? Okay? Tatakbo kaya si Grace po at si Duterte? Okay. So kung maka-disqualify yung dalawang yan, so tatlo na lang. Si Marojas, si Binay, at si Defensor. So at least talagang kakunti na yung ating pagbibihan. Pero ano kaya? Sino kaya sa atin dito? Bilang church ay hindi po tayo nag-impose na itong ating iboboto. Meron po tayong freedom to select. Meron po tayong freedom na gawin natin yung gusto natin. Tayo po ay talagang meron kalayaan ng bawat isa. Hindi po sinabi ng pastor ay nang-ibig nyo. So lahat po tayo, yun po ang isang ating distinction bilang isang Kristiyano, bilang isang Baptista, na ang bawat isa ay meron kanyang mapasya at sabihin ang kanyang pong mga nasa. Okay, so sa umagang ito, how to face the challenge of 2016. Meron po akong tatlong bagay na ibahagi ko sa inyo at madaling memorize. Madaling memorihin, nagsisimulan sa letter C. Una yung must have courage. Okay, courage. Pangalawa, meron tayong dapat connection. Yan. And then yung pangatlo, meron dapat tayong commitment. Okay. So ito lamang ang nais kong ibahagi ko sa inyo how to face the year 2016. Kung saan maraming mga challenges na nakaharap sa atin. Okay. Una-una ay kailangan magkaroon tayo ng courage. Dapat matapang. Sabi mo sa inyong katabi, dapat matapang ka. Ayan. At marami ang nagtatagumpay, no? At nagiging mga bayani dahil po sa katapangan. Okay? So, yun ang una nating gagawin sa taong 2000, dapat maging matapang tayo. Yan. Katulad nung kanina nga sinani pastor natin yung tatlong magkaibigan, sila ay dinala sa burning furnace. Naging matapang sila. Oo, Nabucodonosor. Kami ay talagang sasamba sa aming Diyos. Bagamat kahit kami ay hindi kanyang ililigtas, still magsasamba pa rin kami. At sila ay dinala sa chamber, sa high chamber. At sila ay talagang ikinulong at sinunod. Pero dahil sila ay naging matapang din ng Panginoon na gumawa ng himala sa kanila. At nakasama ng Panginoon sila doon sa loob ng fire chamber. At naging apat.
At despite na mainit doon sa loob, at talagang supposed to be masusunog sila, ay para bang nagkakaroon sila ng patentero po doon at naglalaro. Nagtakatuloy nga, ba't ako na yung nilagay ko na, kahit nag-iapa. At paglaban niya na kasama nila ang ating Panginoon. So dapat kami matatakot tayo. Ba't ano po, dito po sa ating binasa, sa verse 6, sabi ito, sa verse 6, do not be anxious about anything or do not worry about anything. So ito po ang encouragement ni Apostle Pablo sa mga Pilipos, sa mga kapatid, despite na yung kanilang panahon ay talagang nasa persecution, talagang hinaharas ang mga Kristiyano, pinukulong, pinapatay, and yet ito advice ng Apostle Pablo, huwag kayong mabalisa sa lahat ng anong babagay. So as we face the New Year 2016, huwag po tayong mangamba. Mayroon ng isang alutin, don't worry, ano sabi yun? Be happy. Huwag kayong mangamba. Huwag kayong mga balisa. Hindi na sinabi ng ating Panginoon sa John 14 verse 1, nung siya po ay malapit ng ganapin yung kanyang misyon bilang hain na tupa ng Panginoon. Sabi niya, let not your heart be troubled, believe in God, believe also in me. Huwag kayong mapalisa. Manalig kayo sa Diyos, manalig din kayo sa akin. So yun ang kanyang ang advice sa kanyang apostol. At ito din po ang advice sa atin ng ating Panginoon sa bawat isa. Huwag daw po tayong mga balisa. Don't worry, be happy. Kasi kung tayo po ay nagbabalisa, marami po tayong agam-agam, talagang mayroon po tayong doubt, marami po tayong mga dapat na gagawin, and yet hindi natin magawa dahil sa puno-puno ng ating pong balisa. Sabi nga po sa isang quotation, pag tayo daw po ay nababalisa, para bang wala po tayong Diyos. At ito po ay isang kasalanan sa pansin. Pagkat mayroong Diyos na handang tumugon at tumulong sa atin po. Kaya huwag daw po tayong mabalisa. At hindi po ang sinabi ng anghel kay Jose at Gabriel, don't fear. Huwag kang mabalisa. Dahil ang gagawin ng Panginoon sa inyong dalawa ay plano ng ating Panginoon. At ito isasaguhan niya ayon sa takdang panahon na ginawa ng ating Panginoon. So huwag daw po tayong mabalisa. At yung word na fear sa Bible, sabi po ng isang komentaryo, ay composed of 365 words na fear. From Genesis to Revelation, kung babasahin mo yung huwag kang mabalisa, do not fear, ay talagang pagbinilan mo yun, parang isang taon ang numbers. Ay sa isang taon, meron tayong 365 days, o 6 days, di ba? So, bawat araw, huwag daw po tayo mabalisa. So, dapat tayo ay kailangan magkaroon ng courage. Maging matapang po tayo dapat sa ating pong buhay as we face the year 2016. Sabi nga po ng Panginoon kay Joshua, sa Joshua chapter 1 verse 9, do not be discouraged, no? For the Lord your God will be with you wherever you go. Do not be discouraged, nor be dismayed. Well, as we face the year 2016, siguro marami tayong hindi na-accomplish ng 2015, nag-discourage na tayo. Maring tayo po ay may nagawang kamalian sa 2015 at talagang tayo po ay nadapa na, nahulog na, na-depressed na, nagkaroon na po tayo ng anxiety, and yet now 2016, dahil sa you're looking backward, hindi ka na tuloy makapag-ego, hindi ka na tuloy makagawa ng mga plano para sa 2016 kasi na-discourage kami. At marami ang mga tao na hindi nagkikilo at hindi nagiging matagumpay dahil sa discouragement. At ito ang isang pinakamabilisang agmas ng Diablo sa mga tao. Hindi man siya makuha sa ibang area para makuha siya ng Diablo o makuha siya ni Satanas, makukuha siya malamang pag meron siyang discouragement. Hindi po ba? Ayun, discouraged. Kayo po ba ay talagang nangangamba na, nag-aalala na? Naku, yung aming kumpanya, mukhang magsasarado na. Baka itong 2016, magsasarado na.
Kasi alam, nakikita ko kung tumuti, inaalis na yung mga kasama ko. At discourage ka na tuloy. So, hindi ka na mag-perform ng maganda. Naku, yung business ko, hindi maganda ng 2015. Naku, lalo din, may mga area, may mga business establishment, mga business na nagsara. Naku, madadali yung negosyo ko, makakonti na yung magiging cost na ito. So, discourage ka. Naku, 2015, ang dami kong absent sa school. Ang bababa ng mga grades ko. Naku, paano sa nagsasabi, graduation na. Kasi discourage ka, hindi ka na tuloy mag-aaral. Hindi ka na tuloy mag-perform ng gusto dahil sa discourage ka na. So, tignan mo yung katabi. Discourage ba siya? Are you discouraged? Okay. So, don't worry. Be happy. No? Tayo rin kailangan dapat maging matapang. No? At makita natin si David, no? Kahit bata pa naman siya, ay naging matapang siya. Talagang hinarap niya ang si Goliath. No? Kahit bata pa lang siya, hinarap niya si Goliath. Despite na talagang matangkas siya, malakas siya, takot, amo siya, ay hindi siya natakot. Sabi niya, ang Diyos na aking sinasamba, siya ang papatay sa'yo. Diba? Yun ang kanyang ginawa. Matapang si David eh. Kaya talagang maraming dapat tayong gagawin mga achievement o desire kung tayo po'y magiging matapang. Huwag naman po tayong ma-discourage. Don't worry, be happy kapag ang Panginoon ay nariyan. Ito pangako ng Panginoon sa Joshua chapter 1. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Ano man ang inyong gagawin? Saan ka man naroon? Ano man ang inyong agenda for this year 2016? Ano man ang plano for this year 2016? Kung ang Panginoon ay nasa iyo, hindi kanya pababayaan. Si Joseph, maraming pagsubok sa buhay. Talagang from pit to prison, and to prince, no? Naging sa balon, nakulong siya, and then later on, no? Naging prinsipe siya ng Ehipto. Bakit? Kasi may purpose ang Panginoon sa kanya. Naging matapang siya. Bakit? Dahil po siya, ang kanyang laging ginagawa, kung ating kong babasahin yung panambuhay ni Joseph, lagi natin makikita doon word, the Lord is with him. The Lord is with him. Pag alam natin na ang Panginoon ay nasa atin, magiging matapang po tayo. Imagine yung mga disciples, sila Pedro, sila Juan. Talagang nung buhay pa ang Panginoon, talagang very discouraged sila. Hindi nila alam kung anong kanilang gagawin. Hinimeto sila ng ating Panginoon. Kulang ang kanilang pananampalataya. And yet, nung nabuhay na muli ang Panginoon, nung wala na ang Panginoon, anong ginawa nung labing isang yun? Naging matapang sila. No? Nagpahayag sila ng salita ng Diyos. Talagang kining nila ang salita ng Panginoon na I will never leave you nor forsake you. At kahit sa kamatayan, sila po ay talagang naglingkod sa Panginoon at nagpagamit sa Panginoon sapagkat ang Panginoon ay nasa kanila. And all of them suffered martyrdom. Pero hindi sila natakot. Dahil alam nila na ang Panginoon ang siyang gagawa ng mga sa buhay nila. Yung mga apostles na yun, they can pray for the sick. They heal the sick. They raise the dead. And yet, nung dumating na sila ay malapit ng mamatay, hindi sila tinugon ng Panginoon. Sabi nga ni Pastor Proceso Marcelo, ang alam ko ng sakit na hindi pagagaling ng Panginoon, ikaw pupuri na. So yun po. Pero habang merong purpose ang Panginoon sa iyo, habang merong mission ng Panginoon sa iyo, sabi ng isang quotation, man is immortal until his work is done. Kaya habang merong purpose ang Panginoon sa ating buhay, pagpapalain na tayo kanyang gagabayan. Gumawa kayo ng isang bagay na parang humaba ang buhay nyo. Gumawa kayo ng isang bagay. When was the last time we did for the first time? Gumawa kayo ng isang bagay na malulugod ng Panginoon at ma-extend yung purpose ng Panginoon sa iyo. At talagang ikaw ay kanyang gagabayan, pagpapalain, bibigyan ng mahabang buhay dahil meron kang purpose na gagawin para po sa ating kanya. So, gagawa po tayo sa bagay na kung saan nandun yung favor ng Panginoon, extend yung buhay natin, at talagang tayo ay gagamitin
ng Panginoon. Huwag po tayo matapang. Lahat ng mga heroes po natin ay talagang naging matapang. Sino yung mga pinapatayo ng mga monumento? Sino yung mga ino-honor ng bansa, ng gobyerno, yung mga matatapang? So dapat maging matapang po tayo. Huwag po tayo mangamba. Huwag tayong maligalig. Kasi yan isang gawa ng Diablo, kaya hindi po tayo nagagamit ng Panginoon kasi lagi po tayo naliligalig. Lagi po tayo nangangamba. Lagi po tayo natatakot. So ano ang inyong kinakatakutan sa 2016? Sino ang kinakatakutan ninyo sa pagharap sa 2016? Bukod pa sa pagbibigay at sa iyong asawa. Wala, di ba? So, dapat tayo maging matapang. Huh? Matapang po tayo for this year 2016. Sabi na ngayon, matapang ako. Ano man ang challenges sa buhay ko? Makipit man ako, maghirap man ako, homeless man ako, but not hopeless. Diba sabi ito sa isang diaryo? Homeless, but not hopeless. No one, sabi nga po na, no one is hopeless whose hope is in God. Kung tayo po ay nasa Panginoon, naman ang mangyayari for this year 2016, of course, magagawa tayo ng agenda, plano, na in the line of God's will, para tayo po ay talagang pagbalangin ng Panginoon. Huwag po tayo gumawa ng mga plano for this year na pansarili. Huwag tayo gumawa ng mga schedule na pansarili para sa ating sarili, ating pamilya, para tayo po yung umasenso, yumaman. Maganda rin po yan para magagamit kayo ng Panginoon. Pag kayo umasenso, yumaman, yung pera niyo magagamit ng Panginoon sa iba't ibang kaparaanan, lalo po sa pag-imisyon. Pero ang dapat ang pinakasentro po natin, agenda natin for this year 2016 is to glorify God, to worship God, and to experience His presence. At ni Joseph, at ng apostol. So, magiging matapang lamang po tayo kung tayo po ay nasa presensya ng Panginoon. And then, sabi nga ng Panginoon dito sa Bible, sa number 2, no, hindi naman po tayo dapat maging matapang, dapat tayo talagang magtiwala sa Panginoon. Sabi nga po sa Matthew chapter 6, verse 33, sabi ito, do not worry, sabi po sa Living Bible, do not worry about tomorrow. God will take care of your tomorrow. Live one day at a time. Okay? Live one day at a time. Do not worry about tomorrow. God will take care of your tomorrow. Live one day at a time. Matthew chapter 6, verse 33. Living Bible. So, itong 2016, sabi ng Panginoon, huwag daw po tayong matakot. Kailangan maging matapang po tayo at karating natin yung mga challenges sa taong 2016. Sapagkat ang Panginoon ang siyang gagabay sa atin. God will take care of our tomorrow. And then sabi niya, live one day at a time. And then sabi rin po sa verse 27, with all your worries at a single moment in your life, consider the lilies. Consider King Solomon. Consider the bird, sabi po sa Matthew chapter 6. No? Hindi po sila nangangamba sapagkat sila'y inaalagaan ng Panginoon. Diba? Kahit na si King Solomon, nasa kanya na lahat ang kayamanan sa mundo ito at kaya nang ibigay o bilhin ang lahat ng bagay para sa kanyang ikabubuti at para sa kanyang grandeur. And yet, may kulang pa rin siya. Hindi siya natangtang ng Panginoon ang kaganda ng mga ligis. Meron pa rin siyang hinahanap. Vacuum, sabi ka, meron vacuum sa puso natin na isa lamang ang magpupuno, and that is the Lord Jesus Christ. Kahit makanta mo na ang kayamanan sa mundong ito, no? Kahit ikaw na ang pinaka-successful na tao sa mundong ito, ikaw na ang pinaka-mayaman sa mundong ito, ang dami mong video sa bangko, marami kang kotse, marami kang bahay, marami kang alitin, lahat ng bagay kaya mong gawin.
And yet, wala ka naman kay Kristo, paliwala ang iyong success sa mundo nito. Nanarap ko si Gary Parker, isang billionaire sa Australia. Siya na ba may-ari ng Crown nila sa Australia? And yet, dumating yung time, siya nagkasakit. At walang nagawa yung kanya manag. Billions of dollars sa kanyang bangko, ng kanyang asset, no? Billions of dollars, almost 30 billions. And yet, kung siya nagkasakit, wala rin nagawa yung kanya. Si Marcos ganun din, billions of dollars, 50 billion dollars, yung kanyang asset, no? Pinaghahatian ang kanyang anak, and yet, kung siya nagkasakit, galing siya rin po ay namatay. So, bakit ka nangangamba sa buhay? Live one day at a time. And the purpose is to glorify God and to be a blessing sa mga tao sa ito. So, kailangan maging matapang po tayo sa taong 2016. Ano man ang ating agenda, ano man ang nais natin gawin, tayo man tayong business, man tayong trabaho, sa ating pag-aaral sa mga anak natin, sa ating relationship, dapat maging matapang po tayo. And then, pangalawa, connection. Dalawang connection ang dapat natin gagawin para tayo po ay makaharap sa mga challenges sa mundo sa taong 2016. Una-una, we must connect with God. Sabi po sa ating pong binasa sa Philippians chapter 4, verse 6. Sabi po roon, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. We must be connected to our God. Tayo may mga Facebook, hindi po ba? Kung pinalang mo, hindi nag-Facebook dito. May mga tablet kayo, may mga gadget kayo. Di ba? Kung walang wifi o walang internet connection, hindi tayo makapag-Facebook, hindi tayo makapag-send ng message, hindi po tayo makapag-FB, hindi po tayo di natin malaman yung mga messages ng ating mga kaibigan. So, kailangan meron kang connection, either wifi o internet, no? Depende kung malakas yung kanilang power, no? Merong mababagal, minsan nakatamad, no? Kasi sa naghihintay ka ng matagal. So, ganun din po. Sabi ko, huwag tayong mag-alala sa lahat ng bagay. Hindi sa lahat ng bagay, tayo po ay dumulog sa Panginoon. Sabihin natin ang lahat ng ating pangangailangan na may pasasalamat. We must connect with God. Dahil wala po tayong connection sa ating Panginoon, talagang nahihirapan po tayo na harapin ang 2016. Lalo na po yung mga taong wala pang relasyon sa Panginoon. Talagang nahihirapan sila. And yet, makikita mo, sila nagpa-prosper. Nagiging matagumpay. Pero, hindi mo sila nakakalibat, ba't sila nagpa-prosper, no? Kung minsan nahigit po tayo. Pero di natin alam yung purpose ng Panginoon. Sabi nga sa Psalm 78, sabi ng mga awit, pag tinitignan ko yung mga mayayaman, pag tinitignan ko yung mga tao walang relasyon sa Panginoon, at nagpa-prosper, nahigit ako. Talagang, hindi ko alam kung bakit gano'n. Samantala ako, mananampalataya, may takot sa Diyos, at may kakayahan na ganapin yung pinapagawa sa kanila. Hindi, ako pa nag-iingat. Ako pa yung maraming problema. Ako pa yung maraming pagsubok. Kaya nakikita ko sa mga tao, talaga nagpa-prosper, and yet wala sila sa Panginoon, wala silang connection sa Panginoon, and yet they prosper. Pero pagdating sa huli, but when I enter the sanctuary of God, nalaman ko ron, may iba pa lang aking destinasyon. Sa destinasyon ng mga tao wala sa Panginoon. They will go to hell. But for me, I will enter in the presence of the heaven. Makita ko natin dito, kung minsan pag tayo nasa loob ng templo ng Panginoon, doon natin makikita yung kahalaga ng ating pagsamba sa Panginoon. Kung nasa labas po tayo, lagi po tayong mahingit eh. Lagi po tayong asiwa, lagi po tayong nakakabang. Ba't yung kapitbahay ko, dami pili-pili nakasakta. Para ba naman kapaspe, bumili pa ang lupa, ano? Bibili pa ng bagong bahay, no? So, kamatahan ako, tagal ko na nanapatay. Lagi ako umati ng prayer meeting, lagi ako umati ng service ko, lagi ako umati ng panampakan. Ito pa rin!
Yung aking buhay ko, hanggang 2015, nandito pa rin ako sa aking kalagayan. Ano ba nangyayari sa buhay ko? Diba? Siguro kulang yung ating connection sa ating Panginoon. Sabi nga ng Panginoon alam ng Panginoon sa Matthew 6:33, alam ng Panginoon ang lahat ng ating Panginoon, subalit unahin natin ang kanyang kaya. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yun lang pala. Dapat pagkakunik ka sa Panginoon. Talagang ambisyonin mo, talagang ilagay natin sa ating puso, sa ating isipan, na simula 2016 ang ating gagawin ay magkaroon ako ng connection sa ating Panginoon. Babasahin ko yung Bible every day. Sabi po sa Psalm chapter 1, those who meditate the word of God day and night will prosper. And God will give them success. So yun po yun ang dapat natin mititiin po this year 2016. Magkaroon tayo ng connection sa ating Panginoon. Babasahin ko yung Bible from Genesis to Revelation this year 2016. I will involve in the ministry of MCTC or in the church. Ako ay talagang nagpaparticipate sa gawain ng Panginoon. Ako ay mananalangin for at least 1 hour a day sapagkat ito ay demand ng Panginoon to pray for at least 1 hour a day. Matthew 26 verse 46 or verse 40. So, and then, ako ay talagang magiging mabuting katiwala ng Panginoon. Kailangan mag-take time connection sa Panginoon. Para nandun yung alalay, yung gabay, yung blessing ng Panginoon sa buhay natin po this year 2016. What profit had a man if he gains the whole world and lost his own soul? Kung ang ating pong maging prioridad ay ang kayamanan sa mundo, mga matino na bagay, mga pansarili, talagang makukuha natin yan sa ating kakayanan, pero hindi sa kakayanan ng kapangyarihan ng Panginoon. And then sabi po sa Luke chapter 12, yung sinabi yung hangal na tao. Sabi nung tao, itong aking gagawin. Talagang gagawa ko ng iba't ibang kaparaanan. Magtatayo ko ng mga negosyo. Gagawa ko ng iba't ibang mga organization para ako yung sumagana. Para ako yumaman. Para talagang marami akong maimpok. And then dumating yung time na yun, na talagang siya sumagana. Marami na siya investment. Marami na siya naipon. Nung gabi, nung sinatutulog, hangal, sabi ng Panginoon. Hangal ka. Ikaw ay nagpayaman sa iyong sarili. Subalit ikaw ay napakahirap. Sarap ng Panginoon. Yan mga taong naging best ng buhay na pansarili at hindi naging best para sa ating Panginoon. Yung mga tawag ko ng Panginoon, yung sa mga taong yun na mayayaman, masagana, na wala kay Kristo, mga hangal. They are fools in the eyes of God. Kaya yun po ang dapat natin gagawin. We have to be connected with God. Kaya sabi nga ito, at ang pangako naman niya, lahat ng bagay, no? Ano man ang ating Panginoon, let your request be made known unto God. So kung anong mga request mo, tutugunin ng Panginoon. So dapat kung mag-request ka, yung magaganda ng request. No? Huwag natin gawain kay South Korea. No, can I have a request? Kung kinuha pang DJ. Mr. DJ, can I have a request? Sabi ng Panginoon, mag-request ka, and I will answer, and I will pour out my blessing upon you. Sabi ito, sa verse 6, in everything by prayer, supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. Ipahayag mo, ibigay mo, dalhin mo sa Panginoon ang iyong request. Lord, ito pang request ko po this year 2016. Lord, bigyan mo ko ng bahay. Bigyan mo po ko ng kotse para sa ministry. Diba? Bigyan mo ng bahay para mag-open ako ng Bible study at doon magkaroon at magamit na bahay. Pwede rin yun, di ba? Lord, bigyan pa siya, payamanin mo po ako, Lord, para ako'y magamit po sa iyong ubasan, sa iyong karya. Yung mga ganun. Kung hiling po tayo, ay laki-lakihan na po natin. Kasi pag humiling tayo ng konti, binigay ng Panginoon, baka kasi katulad ng isang nung tinitinig Pastor Tim Latisapan, meron silang make doon sa Bel Air, nakita niya na medyo nabumok ko at may problema. Sabi ko, hindi, kung may problema,
Kasi po, may sakit yung nanay ko eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko eh. Bakit magkano ba kailangan? Sir, kailangan ko 4,000. Ano mo ba? O ito, magkano na, ito bibigay ko na. Talaga yung nag-request eh, 2,000. O ito, 2,000. Yung pag-receive ng pinintay, wala, saan mo sinabi ko 4,000? Nanginayang pa. Inaasal na lang pa yung nanginayang pa. Saan sinabi ko 4,000? Baka may extra pera ako. Minsan ganun tayo. Nag-request po tayo sa Panginoon na isang bagay na nung tinukunan tayo noon, nagre-reklamo po tayo. Sana ito lang. Nag-request ako ng 10,000, dapat 1 million na binigay sa akin, ano? Na nirequest ko para bigay talaga sa akin ng Panginoon. Pero makita po natin dito, yung mga bagay na hiling natin, lalo kung ito ay kalooban ng Panginoon, para sinibigay niya sa atin. Pero kung itong mga hiling natin na makakasira sa atin, itong gagamitin ng diablo para tayo gumiwalay sa Diyos, katulad na King Solomon, maaaring hindi bibigay ko ng Panginoon. Pero kung ito'y makakabuti sa atin at magagamit po tayo ng Panginoon, lalo para po sa kanyang Panginoon, tayo po ay tutuloy na let all your requests be made known unto God. All your requests. Hindi natin sa ating Panginoon. Kaya ano man ang ating mga plano o agenda for this year 2016, isipin natin na ang Diyos natin ay malaking Diyos. Yung problema natin, maliit lamang yan. To compare sa Diyos natin na malaki at mapagmahal. Let your request be made known. Lagi lamang po tayo may connection. Kaya kuminsan kasi, pag tayo mananalangin, para tayong mga kamag-anak ng OFW, mga OFW. Susulatan lamang natin sila, magpe-Facebook lamang tayo sa kanila, meron tayong mga problema. Di ba? Kaya yung mga OFW natin, sa iba't ibang bansa, nagre-reklamo rin sila pag ito mga kamag-anak ko, susulat lang sa akin kung kailan sila mayroong mga pangailangan. Pero kung wala silang pangailangan, ang sasaya nila, hindi sila nakakaalala sa akin. Nakakaalala lamang yung mga tao na susulat sa kanilang mga kamag-anak sa OFW pag mayroon silang pangailangan, lalo sa pera. Kala nila, may yaman yung mga OFW. Kala nila, ay yaman yung mga nasa abroad. Hindi nila alam, pinaghirapan nila yung mga pera niyan. Yung mga inipon nila. Talagang pawis at dugo yung kanyang pinaghirapan para makaipon niya. Eh, tingin na ng mga kamag-anak dito. Pag sila niya yung mga pangangailangan. Kuminsan, ganun tayo sa Panginoon eh. Lalapit lamang po tayo sa Panginoon kung meron talagang urgent need. Yan. Yan kuminsan. Ang Panginoon, yan. Lalapit ka lang sa akin pag meron ka ng pangangailangan. Pero kung wala kang kailangan, di kita makikita. Di kita makikita. Diba? Isang ganun din po tayo. Kaya talagang make a habit this year. Na hindi naman po tayo mananalangin sa Diyos pag meron tayong pangangailangan. Kundi, lagi po tayo mananalangin. Kahit wala tayong pangangailangan. Pray natin yung mga kaibigan natin, yung mga mahal natin sa buhay, yung mga kamag-anak natin, yung ating pantay, yung ating gawain, yung ating iglesia. Yung po, pag araw-araw natin ginagawa, narulugod ang Panginoon. At kung meron tayong pangangailangan, hindi bigay ng Panginoon 100%. Right? So we must have a connection with the Lord. And then, pangalawa na connection, hindi lang po sa Diyos, kundi makapag-connect din tayo sa tao. Okay, sabi po sa verse 8, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think these things. Think on these things. Doon sa ibang translation, napaganda yung sinabi dito ng Panginoon doon sa connection natin sa ating mga kaibigan. Sabi po sa Living Bible, think about these things that are pure and lovely and dwell on the fine good things in others. Family, loved ones, relatives, friends, just members. Yun po sinabi po ng Living Bible. Think about these things that are pure and lovely and dwell on the fine good things in others. Para tayo ay magkaroon ng magandang buhay sa mundong ito at sa pagharap natin po this year 2016, hindi lang po tayo makipag-connect sa Diyos, kundi makipag-connect din tayo sa tao.
Sabi nga ng isang quotation, no one is an island. Hindi umaasenso isang taong nag-iisa lamang. Sila Pablo, sila Pedro, si Juan, naging matagumpay ng mga alagad ng Panginoon. Naging matagumpay sa gawain ng Panginoon. Hindi sa kanila pagsisiyak, kundi dahil sa marami silang connection sa mga tao. At naging kaagapay at katuwang nila sa gawain ng Panginoon. Sa para lalo tayong umasenso, sumagana, magkaroon ng magandang pamumuhay, makipag-connect tayo po sa tao rin. Lalo na po sa mga mahal natin sa buhay. Sa mga friends natin na kung saan ay talagang mahinga natin ng tulong o makakaroon tayo ng magandang camaraderie, relationship. Kasi bahagi ng buhay natin ay yung ating pong pakipag-friendship sa mga tao. Kaya yung biglang yumaman na gano'n, nag-invento ng Facebook. Kasi halos lahat ng tao gusto merong friends. Hindi ko ba? Sino bang walang friend dito? Yung patay lang walang friends. Di ba? Lahat tayo may mga friends. No? So, makipag-connect tayo. At lalo na, anong gagawin natin doon sa ating pong connection sa mga tao? Isipin daw natin yung mga magagandang bagay doon sa mga tao nila. Huwag natin isipin yung mga kasama. Lalo yung mga nangyari sa taong 2015, baka meron kang kaibigan, o meron kang kamag-anak, o meron kang mga sa buhay na nakagawa ng mali sa'yo, kasamaan, meron, yung nakita mo yung kanyang attitude, yung kanyang habit, nakita mo yung kanyang character, no? Hiniwalay mo na siya, talagang nilayaw mo na siya, no? Yung mga bagay niya, no? Sabi nga ito, isipin mo yung mga bagay na magaganda. So sabi natin sa ating kapatid, isipin mo magagandang bagay sa iyong kapwa. Yun is natin ito, what is lovely, what is pure. Pag ating iniisip yung masama sa ating kapwa, talagang ang tendency po nun, iiwanan po natin sila. Hindi tayo magkakaroon ng connection sa kanya. Hindi na tayo makipag-friend sa kanya. Hindi na tayo tutulong sa kanya. So dapat talagang tayo po ay magkakaroon din ng connection doon sa mga, lalo na po doon sa mga ginagamit ng Panginoon, sa mga business, sa mga opisina, sa workplace natin, maging sa church, no? Kailangan talagang magkaroon din tayo ng full connection, no, sa ating mga mentor, sa ating mga kapatiran. No, wag lang yung meron kang paborito lang, no? Pag dito po sa loob ng church, dapat lahat tayo involved. May connection tayo sa bawat isa. Wala tayong tinatangi, mayaman, mahirap man, may pinag-aralan, walang pinag-aralan. Lahat po tayo, pag nandito sa loob karoon tayo ng magandang relationship, magandang pag-uusap, magandang bonding, magandang samahan. At pasalamat ako doon sa mga kapatid natin na nag-exert sila ng effort para sila ay magkaroon ng communication, connection sa ating pong mga kapatiran, sa ating mga membro, sa ating pong mga mahal sa buhay. Yun po ang dapat ang inigwit. Kasi yun ay ginagamit natin para maging matagumpay po tayo sa ating pamumuhay. At magiging maganda yung buhay natin sa 2016 kung meron po tayong mga connection sa iba't ibang mga tao, lalo po sa ating pong pamilya at mahal natin sa buhay. So yun po. At hindi lang po yun, na kung talagang tayo po ay magkakaroon ng magandang buhay sa mundo nito at sa taong 2016, hindi na po magkaroon tayo ng connection sa God, sa ating pong mga friends, hindi magkaroon din po tayo ng connection sa ating mga leader, sa ating mga mentor. O this year 2016. Kasi importante yun. May tayong connection sa leaders natin, sa ating mga mentors. Bakit po yun? Sabi po ito sa verse 9, kung ating pong babasahin, yung sa verse 9, na sinabi ni Apostle Pablo, those things which you have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. Ang sinabi ito ni Apostle Pablo, lahat ng aking itinuro, no, at tinanggap at naibahagi, no, sa akin, no, namin sa iyo, gawin mo ito at ang Diyos na kapayapaan ay sa inyo. In the say, si Apostle Pablo, binabanggit na yung kanyang mga disciple.
Sabi niya, those things which you have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. Sabihin talaga, importante talaga na meron din tayong connection sa ating mga leaders at sa ating mga mentors. Si Michael Jordan, isa sa pinakamahusay na basketball player sa buong mundo, no? Pero hindi nyo alam kung anong sikreto kung bakit siya naging isa sa pinakamahusay na basketballista sa NBA. Dapat, alam natin po, at sinabi nito sa amin ng yung mentoring, meron siyang 6 na mentor, 6 na coach. Kaya siya naging matagumpay na basketball player. 6, no? Bakit 6? Siguro yung 6 niya, sa iba't area ng kanyang gawain. Maring meron siyang mentor sa shooting, may mentor siya sa dating, may mentor siya sa pag-rebound, at meron din po siyang mentor sa kanyang pananalpi, may mentor din siya sa ibang pang area ng kanyang buhay. Yung kanyang nag-aagaga sa kanya, kasi po ay naging mahusay na basketballista. So, ganun din po, gusto natin maging mahusay, maging matagumpay na mananampalataya, individual, no, na Kristiyano, mag-antay ko po tayo ng mentoring. At meron talagang mag-submit tayo doon sa mga mag-aalaga sa atin at sa magtuturo sa atin. Katulad ni Pablo. Kaya sila Timothy, sila Silas, no? At iba pa mga membro nila po, naging mahusay ng mga magagawa ng Panginoon kasi sila ay talagang nagpa-mentor kila Pablo at kila Pedro at kila Juan. At talagang tinulungan sila kung paano sila maging mahusay ng manggagawa ng Panginoon at magiging matagumpay na mananampalataya. Bakit? Kasi ilang ginawa ng Panginoon sa kanila. In 3 years talagang nagbigay ng talagang nag-expend ng time, ng pressure, ng talent ang ating Panginoon. Doon sa 12 for 3 years talagang binuhos niya yung kanyang buhay doon sa 12 para i-train, i-mentor, i-coach para sila maging mabuti at mahusay na manggagawa ng Panginoon. So, hindi po. So, talagang lahat po tayo, dapat tayo po ay magkaroon ng mga mentors niya. Lalo yung mga bago para mga mananampalataya. Manalangin na kayo, sino kaya magagay sa akin, sino kaya magiging kuya ko, sino kaya magiging ate ko sa aking pananampalataya para ako yung gabayan niya sa aking pong pamumuhay. So yun natin, we must look forward to that. Katulad ni Apostle Pablo, at sinabi niya ito sa mga mananampalataya, hindi na po magkaroon ng connection sa Diyos, hindi na po magkaroon tayo ng connection sa ating pong mga kapatiran, hindi magkaroon din po tayo ng connection sa ating pong mga leaders katulad ni Apostle Pablo. Sabi niya, lahat ang itinuro ko sa iyo, gawin mo rin. So yun ang dapat natin gagawin. Lahat ng tuturo sa atin, ng mga mentors natin, mga servant leaders natin, ng pastor natin, sabi nito, gawin dito natin. Yung ginagawa sa atin. At kung sabi naman, and the God of peace, sabi nito. Ito siya yung presensya ng Panginoon, yung power ng Panginoon, yung provision ng Panginoon, yung blessing ng Panginoon sa sayo. Pag yun ang ating sinagawa. Okay? So, how to face the challenge of 2016? Connection. Okay? Una, be of good courage. Sila, maging matapang po tayo. Okay? At ako'y naamis sa mga kapatid natin, lalo mga yung tipo, nagtatapang nila. Lalo pag sila sa harapan, nagsasalita na sila. Nag-share na sila, nag-decide na sila. So, na-admire po yun. And then yung pangatlo, commitment. Commitment. Sabi po sa verse 13, I can do all things through Christ who strengthens. I can do. Okay. Yan ang commitment talaga. Nandun yung commitment. Pag walang commitment, hindi natin makukuha, hindi natin ma-achieve yung ating pong mga plano po this year 2016. Kung walang commitment, hindi po talaga natin magagawa yung mga gawain po natin po this year. Kung walang, kasi talagang 1 year, ang haba nun eh. No? So, kailangan talaga yung perseverance, endurance, doon sa ating pong mga commit, sa ating pong mga schedule, mga agenda po this year 2016. At kailangan ng commitment. Katulad ng marriage.
Ang lalaki at babae, kung wala silang commitment sa isa't isa, hindi magtatagal yung marriage nila. At doon din po sa gawain ng Panginoon. At doon din po sa ating pong mga agenda, mga plan, position, 2016, 1 year lang yan. Kung walang commitment, kung hindi ka magtatalaga na ito gagawin mo, I can do all things through Christ who strengthens me, na talagang intentional na ito yung aking gagawin po, this year 2016, kung wala po tayong commitment, talagang hindi po natin ma-achieve. Yung mga plano natin, yung mga agenda natin, yung mga pangarap po natin po this year 2016. So, kailangan natin ng commitment. At tayo po yung mag-commit sa ating Panginoon. I can do all things through Christ. Kung tayo po yung mag-commit by the grace of God, by the mercy of God, and through Jesus Christ, magagawa kong lahat ng bagay na ito for this year 2016. At alam po natin, walang imposible sa Panginoon. Luke chapter 1 verse 7. For with God, nothing is impossible. Kung tayo po ay magtitiwala sa Panginoon, at ating kong i-commit ang lahat ng agenda po natin, lalo po natin, for 2016, makakaasa po tayo. God will be glorified, God will answer our prayers, God will provide all our needs. Yun po ang dapat natin gawin this year, 2016. Kailangan ng commitment. For better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, till death do us part. Ito ang commitment. Yun ang dapat natin gawin. Magkukumit lang tayo kung may blessing tayo, maganda sapatos natin, maganda yung gamit natin, no? Hindi ko yun eh. Kahit anong mangyari, no? Sabi nga doon sa homeless, but not hopeless, because Jesus Christ is their only hope. Kung meron pa tayong pag-asa, so sabihin po natin sa ating kanila, may pag-asa ka pa, kapatid! Kaya naman po natin ay magkaroon tayo ng commitment. For better or for worse, for richer or for poor. We have to commit ourselves to God. So, meron po akong tatlong tanong na nais yung pagkulay-gulayan sa ating pong self-group. Meron ka bang nakakapapa? Yung ating dapat do you have courage to face this year? Ano mga worries mo? And then pangalawa, may connection ka ba sa Panginoon? Do you have connection? Anong ginagawa mo para kayo magkaroon ng connection sa Panginoon? Of course, yung salvation natin. Yun ang unang-una, yun ang wifi natin. Yun ang ating password. Jesus Christ. Pag yun ang password natin, may connection ka na agad. And then pangatlo, do you have a full commitment to the Lord para gawin natin yung ating plan for this year 2016? And by His grace and by His mercy, yung mga commitment tayo, tutulungan lang na ma-achieve natin, ma-accomplish ko natin with God's help. So yun po mga questions na dapat natin pagulay-gulayan sa ating po sa po. Manalangin po tayo. Panginoon, pagpalayan po ang inyong mga dalayan ko po, Ama. Kapig mo po ang bawat isa ng katapangan na harapin ang 2016 na may kagalakan. May pag-asa sapagkat ikaw ay nasa. Dalayan ko po, Panginoon, na sa taong 2016 ay talagang lagi kami nakakonect po sa inyo. Hindi lang pag Sunday, hindi lang pag Friday na mayroong prayer meeting, kundi araw-araw ng aming buhay, ng aming mga gawain, ay lagi po kami nakakonect po sa inyo, Panginoon. Papagitan po ng aming pagbabasa ng pagkasalita sa panalangin at sa paghayag po namin ng Panginoon at sa pag-ministeri sa mga Panginoon, kami ko po nabigyan mo ng total commitment, Panginoon, ang bawat. Hindi lang po pag January na o first quarter, kundi po this year, 2016, yung buong commitment, Panginoon, na dapat po namin gagawin. At kami po ay makakaasa na kami po ay magkakaroon ng intentional commitment to read the Bible, to pray, and to witness, and to do
yung mga nais mo sa aming buhay ngayon. Makakatep po kami na this year, 2016, will be a successful year, a blessing, a joyful harvest in our lives, in our family, in our church. Pagpaparay na po ang anak, paspasan po sila ng anong kamay, puspusin ng Panginoon sa Kristo. The meeting for your glory and for your honor. For this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Ating mo pala pangalan natin. Amen.